Ko nga, ang istorya ng buhay ng pagiging military ko is napaka-historical, very historical. Tapos napunta pa ako sa mga CEO na magagaling. Ikwento mo daw yung samahan nyo dati sa encounter kung ano ka man ni Sir Christine. Ayokong ikwento yung iba, medyo horrible eh. Yeah. Okay, pangalawang Gold Cross. Yung pangalawang gold cross ko is from Lantawan, kay Captain Christy rin yun. Yan ang nakakatuwa yan. Nandun na si Valor medalist natin, during that time, he was a second lieutenant, Lieutenant Dilag. Now is colonel na. Siya ang ex ni Captain Christy. Sa Lantawan, Encuentro. Lantawan, Davao. Hindi, Lantawan Basilan. Sa Lantawan Basilan. Sitio Kapampangan. Yan. Natandaan ko pa yan eh. Sitio Kapampangan, Lantawan Basilan. Abu Sayyaf yan. Yes, Abu Sayyaf. Yun yung pagkamatay nung guide namin na kuan tapos pagka-wounded ni Lieutenant Gonzales, we have seven wounded. Hindi ko alam kung 3 yung kiya namin during that time. Pero that was a company operation. Company operation. So, noon pa si Colonel Major Bellosa pa ang battalion commander namin. Oo. Nainkwentro kami, di bakbakan. Sabi, ako lagi ang nasa uli yung kumpanya namin. Pinaskirmiser ko yung tropa. Kikita naman yung may sniper yung Abu Sayyaf doon sa Marang. Pinabira ni Kuan. Binira namin, naka L-type kasi kami eh. L-type. Pinabira ng 11 Scout Ranger Company yung nasa Marang kasi doon tinamaan yung ibang wounded eh. Yung sa sniper doon ng Abu Sayyaf. Binira namin ng binira. Bigla na lang parang may nalaglag na tao doon. Nakakatuwa talaga. Nakakatuwa. Jadi, okay na. Di natapos. Siyempre, withdraw ang kalaban. May mga withdraw tayo. May mga WIA at saka KIA na kailangang immediate evacuation para sa ospital sa Zamboanga City. matagal na gira yun. Matagal. Nasa almost 30 minutes sa bakbakan. Oo, tagal. Si Captain Christian ang nagdala sa amin noon. Ngayon, ako sa tropa kasi, may mentality ako na attitude ako na mahilig ako magdala ng barong. Ano yan? Yung Muslim na barong na itak. Basta itak o espada. Oo, nakasuksok yan sa likod ko. Kasi ako, may mentality ako, hindi naman sa pagyayabag. Ako talaga, ganun ang attitude ko. Kasi marami akong karanasan na sa enkwentro, nagkakadaubusan ng bala. Bukod dun sa reserve ko na bala, na 1 basic load, meron pa akong kuan. Sabi ko, makikipagsabayan ako, patay kung patay. Espada yan. Oo, yung barong yun eh, barong na kuan, kahit piso, binubutas noon. Mahilig ako niyan, kasi ako, hindi naman sa kuan talaga. Mahilig akong kuan talaga. Mano-mano, face to face. Do or die na. Oo, do or die na. Nagkataon may darating na chopper. Nag-request sila ng chopper para i-evac yung wounded. Tsaka, kasama sa wounded no, si Lieutenant Gonzales. Nakadapa na yan. Ang laki ng tama eh. Si Sir. Oh, Gonzales. Ngayon, maraming nyug. Hindi makalapag yung kuan. Tawag sa radyo sa akin si Sir Christy. Louie, dalhin mo rito yung barong mo kasi walang magagamit. Ganyan naman mga kutsilyo nung sa akin. Ganyan kahaba. Oo. Yung lahat, totoo yan. Doon talaga, pinadala ko yung kwan doon. Pinakuha ni Sir Christy. Pinutol namin lahat yung kwan doon. Yung itak ko lang na yung lahat para lang may mag-landing zone at matik up yung mga wounded. Yes! Very historical. Yung Basilan talaga, sabi ko. Puta, naiitak kung hindi ko dinala yun. Kasi mahilig ako magdala. Araw-araw, every operation, dala ko yung barong ko yan sa Basilan. Hindi ko yan iniiwanan. Nagamit pala doon. Naibak yung iba, nabuhay yung... Kaya ang daming mga utang na loob sa itak ko na yun. Kasi lahat ng 11 pieces na niyog na paglalandingan ng kwan, pinutol niya lahat yun. Maririnig mo malayo. Pagka initak na
Tumatangginting yun, para bang konsya, para kampana. Kaya niyang putulin ng ulo. Oo. Talim eh. Talim. Parang umuwi Sir Christy. Alam niya ang istorya niyan, Sir Christy. So yung mga wounded doon, tungtuwa kasi makakalanding. Oo, may mga patay na rin, pero yung mga wounded, si Lieutenant Gonzales nabuhay. Tsaka yung iba, 4 yata yung nabuhay, 5. Kung hindi ako nagkakamali. Critical na rin yung iba. Oo, yes. Kasi kun na. Pero yung iba, kun na. Kaya na. Grabe pala yung latsawan. Sa Lantawan kasi, during that time, napakalakas ng kabusayap. Parang sila yung nangharap sa inyo. No? Nagpapakita. Oo, biruin mong unang akyat namin ng Basilan, tinesting kagad kami. Ilan yung checkpoint na kwan doon? Checkpoint na jeep, pinatay lahat ng... inutusan akong mag-operate. Sabi niya sa akin, Louie, sabi ni Kwan, dala ka ng 2 team. After 700 meters away, enkwentro na naman, bakbakan. Hulo yan, hulo. Bakbakan, wala akong nagdala. Pero wala akong wounded, wala akong wiya. Kaya tiwalang-tiwala sa akin si Sir Steve, basta ako nagdala ng Kwan, limitado ang, or minsan 0 casualties pa. Limitado ang casualties ko, 0 casualties ako minsan. Kaya yan sa akin si Sir Christy, kahit naririnig niya, very kwan sa akin, malapit na malapit sa akin yan. Tapos after that, matagal na kami nag-go-press sa hulo. Umakyat kami sa itaas. Nag-harboring. OP, 5 o'clock ng hapon, na-OP-han namin, maraming kwan, dumilim. Maraming tao sa ibaba. Tapos nung pagdilim, nakahilera na yung flashlight. So sa hulo, kung talagang veterano ka na sundalo, alam na kalaban yon. Nakahilera yung flashlight. Ibig sabihin, nagwi-withdraw yung absayap. Pero nasa overcon kami. Advantage position kami. Pero Kasama ang battalion operation yan. Ha? distansya masyado. Malayo. Malayo. Matatanaw mo yung kwan. Matatanaw mo lang yung bahay. Pero nasa ang pwesto namin siguro nasa 1-8. 800 to 900 ang elevation feet. Ngayon, sabi ni Louie, magdala ka ng kwan, magdala ka ng tao, sabi niya. Rush yun, rush. Kasi nakikita namin, paakyat na yung kalaban eh. Baba kami. Nandito yung 11 Scout Ranger Company, nandito sa gilid. Nandito yung pinaka-main batalyon. Yung ibang kumpanya nandito. Tapos yung ibang kumpanya nandito. Pero solo namin yung bundok. Solo namin yun. Occupied namin lahat. Magandang advantage position sa hulo. Kami dito, yung ganyan gradual. Nandito sa ibaba nito, kita namin yung kalaban. Parang iikot ng ganyan. Magdala ka ng 12 tao, sabi sa akin. Ay, bali pang 13. Inaiwan yung main ko namin sa 11 Scout Ranger Command dito. 11 lang at 13 lang kaming bumaba. Tactical, kasama si Sir. Kasama si Si Captain Christy, kasama siya. Kasama ko si Motiviren. Basta, bali 13 yung nadala kong tao. Pagbaba, pagka ganyan dun sa mga kuan, napalayo lang kami ng mga almost 30 meters to 40 meters. Bigla mo naman may mag-flashlight sa harapan ni kuan. Bomba! Wow, talagang walang ilaw eh. Biglang nagpum-flashlight sa harapan. Bombahan na kami. Talagang bombahan. Malakas ang firepower ng kalaban. Balik-baliktad kami ni Captain Chris dito. Kasi nandito, high ground yung isang kalaban eh. Baksay bumaba kami. Bombahan ng bombahan. Sabi ko, akala namin, yung friendly troops na kasama namin na 14 company yata yan, 18 company. Akala namin, sila yung bumabakbak sa amin kasi nandito sila naka-skirmisher eh. Nandito yung bundok. Ngayon pala, dito pala nanggagaling sa kalaban yung putok. Ito siyempre, tao-tao ka. Gulong ko kami. Parang tiger jump kami no. Gulong-gulong. Raspas kami. Basta raspas. Kinuha ko yung law.
Yung light anti weapon, Ah. pinaputok ko. Bah! Ngayon, nag-withdraw ang kalaban. Ngayon pala, habang nagbabakbakan kami, pero Abu Sayyaf yun. So, gabi yun, ha? Gabi. Siguro nasa almost 8 to 9 o'clock na ng gabi yun. Gabi. Hanggang bakbakan namin gabi. Di nung kwan, sabi sa akin ni Sir Crispy, Louie, bilangin mo yung tropa. Binilang ko, 12 lang. Meron akong kasamahan doon na talagang mahal na mahal ko yung bata ko na yun, PFC. Si late Corporal Eric Udaundo, taga Cagayan. Mabait yung bata na yun, tsaka warrior din talaga. Mga kuwan ko yan, mga bata ko talaga na mga talagang matitibay. Mga trusted mo rin. Tibay ang dibdib. Wala. Kulang. Sabi ko doon sa private, akyat ka doon sa itaas, baka nauna na rin si late Eric, sabi ko. Si Eric Udaundo. Makyat. Sir, wala, sabi ng private. Sabi ko, putang ina. Hanapin, bumaba ulit ako. Sa lahat ng tao, yun ang iniyakan ko. Oo, sundalo ako matuturing pero nakakayaman. Aminin ko man talaga. Iniyakan ko talaga yung bata ko na yun. Umiyak ako. Dinala ko sa itaas. Hindi. Hindi mo siya nahanap. Bumaba ka. Hindi, bumaba kami sa encounter site ulit. Nakita ko doon sa unahan, may ulo. Anong posisyon niya? Nung araw na yon nag-lead scout. Nangahabol kasi ng kalaban din yun. Tapang. Tibay. Kaso lang, na burn out yung nandun siya sa niyog. Nakasubsub siya doon. Ang kalaban lang, nasa harapan lang niya. Kasi yung enkwentro namin, malapitan, close fight. Tapos hanapin ko si Eric. Sabi ko kay sa private, hanapin. Nakita namin, sumama na ako sa ibaba. Kita ko, pag upo ko sa kanya, ang sabi sa akin ni Eric, Sir, Master, sabi niya sa akin, pakisabi sa mama ko, mahal na mahal ko siya, sabi niya. Buhay pa siya? Oo, buhay pa. Pagkasabi niyan, wala na. Ulong tama. Buti nga kamot nakapagsalita pa. Snipe. Saan tama? Nalala mo ka? Ang tama? Dito sa ulo. Bawas na nga yun dito eh. Bawas na. Tumalsik na yung kwan niya. Yung last breath na lang niya yung nakapagsalita siya. After na nagsalita ng pagsabi master sa mama ko, pero hirap na rin magsalita na mahal ko siya. Kasi si Kwan is due for abroad na siya. Nakapetition na siya sa mama niya. Papuntang Amerika. Si Eric. Doon ngayon, pinaakyat ko sa itaas. Doon sa pinaka-main ko namin, harboring. Temporary harboring namin. Doon ko, alam na kahit ikwento mo, Armalite ko. Sa galit mo rin nung namatay yung pinaka. Oo, siyempre ako naman hindi naman ako nagkuhan. Wala naman akong pinatay na masamang tao. Ay, mabuting tao. Wala naman akong pinatay na inosenteng tao. Lahat yun puro kalaban ng gobyerno. At mas masahol pa naman ang naranasan kong ginawa nila sa mga kapwa natin sundalo. Pinutulan ng, kasi ako, trauma ako doon. Pinutulan ng leeg. Biruin mo yung ang galit talagang tumutubo yan ng kusa na hindi mo, Ramdaman. bigla na lang na-expect na galit. Na bakit mga inosenteng tao pinatay ng Abu Sayyaf? Samantalang wala naman tayong ginagawa sa kanila. Bakit nila i-checkpoint yung civilian jeep na pampasahero? At yung mga Kristiyano ay papatayin ang Muslim na kapwa nila kapatid pinapauwi. Sinunog yung kasama nating sundalo. Naputulan ng kasi trauma ang maranasan. Biruin mo yung katawan ng tao, inosente yan. Yung katawan ng tao, iniwanan sa tabi ng daan. Ang ulo, dinala, tinapon sa malayo. Saan mo hanapin? Paano mo idudugtong yung mga ulo ng mga inosenteng sibilyan?
Kaya yung trauma at galit ng ranger nun sa kwan, nung nandun kami sa Basilan, saka nasa Hulo, dala-dala namin yun hanggang sa kwan. Ako naman sabi ko, sabagay, sabi ko, wala naman akong inano na masamang, mabuting tao. Sa kalaban. Oo, sinamin ko naman na I am a good soldier, but I am a bad father. Kasi di ko napalaki ng maayos yung mga anak ko kasi nga, lagi ako nasa destino. Lumalaki sila na hindi ko na antabayanan ng paglaki. Kaya nga masasabi natin lahat ng sundalo, they are a good soldier, but they are a bad father. Ngayon, sa pagkatapos nun, di isang tao lang ang namatay sa kuwan ko nung ako nagdala ng. Bata mo pa. Oo. Nung naging kuwan ako. Kasi ako, sa buong batch, ako unang naging sarento Gaano kahirap, Master, na mamatay? Oo. Lalo na kung malapit sa kuwan. Kasi nakikita mo yung dugo at yung samahan ng nating mga ranger, i-compare mo sa ibang unit ng army, iba yung samahan natin sa ranger. Napakaganda. At sa atin, ako bilang isang organic member ng regiment at dyan ako nag third class at dyan din ako nakapagretiro, makikita mo at mararamdaman mo ang mga magagaling na opisyal nang gagaling dyan sa regiment at yung mga warrior ng sundalo, yung iba dyan nang gagaling. Yung mga graduate na mga infantry sa kabilang batalyon, sila rin ang magagaling na mga ranger doon. Yung mga nadistino sa mga batalyon, magagaling na ranger yun. Basta nakagraduate na. Basta nakagraduate ng ranger, makikita mo na yung pinaghirapan talaga nila, ina-apply nila. Kasi ang katuwiran ko noon, sabi nung isang AI, kaya tayo magre-ranger para maalagaan natin yung sarili natin. Lesser na casualties. Kasi pag in-apply mo yung natutuhan mo sa ranger, huwag kang mag-relax, yun ay may apply mo habang buhay. Iingatan ka ng training dinanas mo at hirap na dinanas mo sa scout ranger. Ano yung klaseng kasama o commander mo sa festival? Wow, talagang ako yan, nirespeto ko at bumilib ako dyan. Mabait na tao, magaling magdala ng tao yan. Matulungin yan sa tao, si Sir Christy. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, sa buong regiment, alam ko maraming magagaling na opisyal dyan at maraming magagaling na NCO. Pero dalawang opisyal lang kinabiliban ko dyan. Yung namatay na si late Captain Roberto Lucero at saka itong si General Christie. Para ko ng kapatid dyan. Siya ang nagretiro ako. Siya ngayon ang nagganap sa akin ng VIP ko. Nag-bodyguard ako sa mga, kung kanino niya ako ipinasa. Kasi mapagkakatiwalaan niya ako. At sabi ko, alam naman niya yung mentality ko. Na kahit kailan, hindi ko pababayaan, magbuwis man akong buhay sa principal ko, sa VIP ko. Alam ni Sir yan, kilala ako ni Sir Christy. Ano yung hindi mo makalimutan sa kanya noong panahon na? Yun, yung andun ako nandun kami sa Hulo. Sabi niya sa akin, itong si Louie, yan ang natutuwa akong nabubuisit. Lagi akong pinagpa-platoon sergeant na samantalang ang dami ko namang kabats doon sa unit namin na may mga staff sergeant at technical din doon. Bakit lagi akong kuwan? Yun ngayon sabi niya, si Louie kahit na anong iutos mo diyan. Ayan. Yan ang gusto ko kay Sir, yung trust. May tiwala siya. May tiwala talaga. Yung trust ang gustong-gusto ko. Tsaka alam ko naman si Sir naikwentro kami doon. Una, niyang utusan niya ako ng kuwan. Louie, magpaputo ka. Reinforcement ka agad. Hindi niya ako, 7 meters lang. 700 meters to 800 meters. Biruin mong, naririnig niya, nagpuputukan kami. Sabi ni Sir Christy, tawag sa radyo, lasag nga. Wala kang umabot ng 5 minutes sa 10 minutes. Sandun yung reinforcement kasi tumatakbo na siya. Talagang takbo. Saka sabi ko, hindi ko. Oo, nag-reinforce ka agad. Dala-dala niya yung tropa. Malapit lang naman, 700 meters. Magpaputo ka, nasaan ka?
Dito sir! Eh puta, nagkataon naman yung drivers na rifle natin. Pag pumutok ako, stop it na naman. Sabi ko, magpaputok ka, si sir, papunta dito, reinforce. Ako talaga, sabi ko nga, minahal ko yan, si Kwan, minahal ko yung official ko na yan. Si Sir Christy. Parang kapatid ko na yan, kaya pagka nag-anniversary tayo, diretso ako sa quarters niya, doon ako matutulog, doon ako kukuhan. Wala na ako pupunta, hindi na ako pupunta doon sa Kwan. Sa mga kabats ko. Siya na lang ako pupunta, doon na lang ako, makikipagkuhan ako. Kasi, pagka sinabi niyan sa akin, totoo yan. Pag sinabi sa akin yan, Napakaswerte nga kasi may mga officer na magtiwala. mm-mm. Ay, hindi mo rin talaga sila. Oo. At saka ibang opisyal ang ibang kuan. Pag isang opisyal is magaling magdala ng tao, magandang leadership at yung performance niya talagang maganda. Hindi ka iiwanan ng tao diyan. Mamahalin at mamahalin ka ng mga tauhan mo. Iyan mo na yung magsanhi ng kamatayan. Ako, ganun lang kuwan ko kay sir. Basta yung tiwala niya sa akin, hindi ko inaalis yun. Sinabihan niya ako na, natong sergeant ka, hulo tayo. Sige sir. 1997, nasa hulo kami. Year 2000, nasa Basilan kami ng 1997, October. 3 taon kami sa Basilan. Year 2000, doon kami sa hulo. Ano yung matinding gold cross mo, Master, na muntik-muntik ka na rin sa yung pang... Kuwan kami, ang makuwan ko talaga yung first gold cross ko when I first earned. Hindi ko naman in-expect na mag-gold cross ako nun. Kasi nga, siyempre, talaga yan, talagang ramdam ko yung bala. Kasi yung last breath, parang manok. Pag binaril mo yung tao, yung last breath niya, puputok yun. Pag ganyan, sama sigurong patumba. Biro yung talsika ng bala sa akwan, nakakuan yung mga gasin, nakapagbawas pa ng mga 10. Siguro yung last breath, makakalabit. pagtingin ko ng ganyan sa kanya, nakakuan pa. Naka-last breath pa siya. Siyempre ako naman isa lang din naman ang buhay ng kuan. Ang kaso lang, siyempre sa akin, sabi ko nga, ang pinakamalakas na anting-anting ko ay yung Panginoon Diyos. Bukod dun sa bigay ng tatay ko, talagang number 1 Panginoon Diyos. Kahit sa mga kasama natin, sinasabihan ko sila na dasal muna tayo. Yan, ganun. Hindi ko inalis yan. Number 1 na pinakamakuha na yung Panginoon Diyos. Napaka number 1 na Yun lang talaga. nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng naililigtas ka, ginagabayan ka, ay ang Panginoon Diyos. Balikan natin, Master. Sinabi mo kasi kanina